Okay, good morning po sa ating lahat. So, urgent, very urgent, ano? This video is very urgent. Pag sana ito po ay dumapo sa inyong wall, sa inyong YouTube, o kung may nag-share man ito halimbawa sa Facebook and all that, anumang platform ng social media, may nag-share, sana po naman bigyan natin ng consideration to watch it. Dahil ito po ay wake up call. Wake up call. I mean, sa lahat po ng tao. Pero, ito naman pong gusto kong sabihin. If you are already a believer of the Lord Jesus Christ, rest assured, you are saved. But still, you need to share the gospel para maibsan yung mga taong pumupunta ng impyerno. Sapagkat marami po ako nababalita ang tao lately at kagabi while scrolling sa Facebook, ako po ay nagulat at nanlaki po yung aking mga mata. Akala ko lang may nag-post ng throwback picture nila magkapatid, and yet at a very young age, this person, nakakilala namin, family friend namin, pumanaw. Well, I think nasa height siya ng kanyang career, nakakapag-around the world. Lately, nasa States siya, minsan pumuntang Canada, nakakapag-around the world. Mayaman, at isa lang po ang malungkot. I know, isa po sila sa mga taong wala kay Kristo. Hindi nila kilala ang Panginoon. Okay? Why I came to that, why I come to that conclusion? Dahil ito po ay nakakausap ko po. At alam ko, walang interest sa mga bagay ng Bible, sa mga bagay ng Diyos, tungkol kay Jesus. Yan po ang gusto ko pong sabihin. So napaka-urgent po sa ating mga believers, sa part natin, na i-share po natin ang good news. Hindi po biro yung mababalitaan mo, may kakilala ka, or worse, kamag-anak mo, biglang pumapanaw. Alam po niyo, nakalagay doon sa comment section, kausap lang kita nung Saturday. What happened? Kagabi po to Lunes, pumanaw. Di po ba? So, ang pagpanaw ay wala pong pinipili. Ito po ay masasabi po nating dumarating kahit kaninong tao. Yes, pero iba kasi pag believer ka. Pag believer ka kasi you can declare, since I am the righteousness of God in Christ, I know may mga nararamdaman ako sa katawan ko, but I claim your healing, Lord. Yung healing, makinig pong mabuti, napaka-importante po nito. Will you please listen, including myself, no? Yung healing, dumarating po yan pag believer ka na. Natatandaan po ninyo yung paralitiko. Dinala ng mga kaibigan niya. Di ba hindi sila makapasok dun sa bahay dahil ang daming tao? So ang ginawa ng mga kaibigan niya, they went up to the roof, binutasan nila yung bubungan. Take note lang po ha, ang bahay po ng mga Hudyo nung unang panahon ay meron pong side doon sa itaas wherein pwede kang magtanggal ng mga tiles para sa isang special na, what do you call this? Para sa isang special na gawain. Like for example, yung mga kamalig mo, pwede mong ipadaan doon. 'Di ba? Para mas shortcut kung marami kang ginagawa. I mean, meron siyang special na na purpose ka kung lang sana. Yung taas, kung bakit nabubutasan yon. Since itong mga tao, hindi po nila alam kung paano nila dadalhin yung kanilang kaibigan sa Panginoon. Alam po ba ninyo si Jesus, very famous. Wala pong social media nung araw ha. Pero ang mga tao nag-plak-plak kung saan siya nandoon. At sabi ng salin ng ibang Bible, no? Hindi mahulugan ng karayom yung lugar kung saan nandoon ang Panginoon. Nangangaral po siya. Gustong-gusto ng mga tao ang kanyang pangangaral. Why? Sapagkat sa kanyang pangangaral po ay merong power at merong majesty, may glory, at higit sa lahat merong authority. Diba? Kaya may kantang Divine Authority. Ayoko nang kantahin. Pamagat nun, hallowed be thy name. I love that song. Thank you, Jesus. Okay? So, nung hindi nila maipasok doon sa pintuan, doon po nila ibinaba
yung paralitiko. At ang sabi ni Jesus sa paralitiko, anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Di po ba? So, bakit yun ang sinabi ng Panginoon? Sapagkat sa Panginoong Hesukristo, mas mahalaga yung pagpapatawad ng kasalanan kaysa sa kagalingang pisikal. Halimbawa, hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon, unbeliever ka, tapos mag-claim ka ng kagalingan and all that. Actually, wala pong epekto yan. Maaring gumaling ka sa gamot, oo, pero hindi ka gagaling. Sasabihin mo, Lord, pagalingin. Actually, wala pong epekto yan. Kasi salvation muna, then sanctification, and then yung blessings, kasama doon yung healing, kasama doon yung finances, gagaling. Or should I say, ipagkakaloob sa'yo. Tama, gagaling din kasi gagaling yung sakit mo. I-claim mo yung ginawa niya sa cross. At ang tanging nakababatid niyan mga believers. If you are not a believer up to now, well, sorry. You don't have any right to claim anything from the Lord. Dahil sa mga Kristiyano lang po niya, talaga exclusive yan. Ipinagkalob yung effectivity, yung effectiveness ng pag-claim. Totoo po yun. Kung believer ka na, tinanggap mo na si Jesus Christ, kasama ron ng kagalingan. Hindi po ba? Kaya yung nangyari po, ngayon, ang daming naaatake, ang dami pong ganito, ganyan, kausap mo, mamaya wala na. Ito po ay wake-up call na sa ating mga Kristiyano, ang part po natin, ang pinaka-importante, we have to share the good news of salvation. The finished work of Jesus. That Jesus is inviting everyone. He wants to embrace everyone into His kingdom. Gusto niya lahat makatanggap ng buhay na walang hanggan na libreng alok na regalo ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus Christ mismo. Iniaalok ni Jesus ang kanyang sarili sa mga tao. Ngayon, kasi kung nireject ng isang tao si Jesus, merong paglalagyan ng taong yan. Yun po ay ang dagat-dagatang apoy na kanyang mararanasan sa kahuli-hulihang panahon. Not now, nasa Hades na mga namamatay ngayon na unbelievers. Totoo pong may impyerno. Ginawa po ni Jesus ang impyerno para sa mga demonyo at para sa mga kampo niya, yung mga fallen angels. Hindi niya ginawa yun para sa mga tao. But ang tao, since nananatili yung sin nature, bunga ng pagsuway nila Eva at Adan na ating mga unang mga magulang, yung sin nature, yung Adamic nature, nasa lahat ng tao yan na ipapanganak at isisilang. Kaya ang mangyayari po ngayon, pag pinanganak ang tao, meron siyang sin nature sa ayaw at sa gusto niya. So isa lang po ang solusyon. The only remedy is to receive the remedy. The only remedy is to receive the solution. The Lord Jesus Christ Himself. Believe in Him and you will be saved, you and your household. Acts 16:31, ayan ang sabi nung jailer, or should I say, ayan ang sabi ni Paul and Silas doon sa jailer na nagtanong, what must I do in order to have eternal life? Sumagot si Silas at si Paul, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved, you and your household. Napaka-importante po ng kaligtasan. Pag ang topic po ay kaligtasan, we should take this seriously. Marami pong namamatay ng biglaan, kaya ang gospel kailangan po nating maiparating sa kanila. Totoo pong may impyerno. Kaya po dumating si Jesus dito sa lupa kasi alam ni Jesus may impyerno. Huwag kayong maniniwala sa annihilation, yung nagtuturo ng pag namatay daw ang tao, mananahilate lang, ibig sabihin wala na raw diwa, ganon. No, meron po. Magpapatuloy ang tao pagkatapos ng buhay niya rito. May eternal life ang tao, whether sa langit o sa impyerno. Kaya kung ako po sa inyo, decide for Jesus now. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share the wonderful and the everlasting love of Jesus na hindi nagbabago para sa lahat ng tao. Marami pong salamat muli and thank you. At naway pagpatuloy po natin ang pakikinig at panunood ng mga videos dito at maluwalhati po natin itong iparating sa iba at ishare po sa iba. Thank you and Jesus truly loves us all.